Mga pag-ulan patuloy pa rin ngayong araw, bunsod pa rin ang patuloy na intertropical convergence lines dito sa katimugang bahagi ng ating bansa at sa tropical wave na patuloy na umiiral at namumuo mula sa silangang bahagi ng bansa na magpapaulan habang kumikilos pakanluran sa kalupaan ng ating bansa. Asahan ng magiging maulap na hipapukuyin na maghapon pero magiging maaraw muna ang ilang bahagi na Extended Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon, bagamat may hapon, madalas nagiging overcast at mas gloomy at isolated rain showers and thunderstorms. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa ika-4 na araw o July 4, 2024. Ang oras nating voice may maga ay alas 11:43 na o 44 na ng umaga. Manatiling isa hanggang dalawang weather systems pa rin ang ating aasahan ngayong araw, bunsod sa patuloy na pamumuo ng ating tropical wave na magbubunsod ng mga pag-ulan mula sa silangang bahagi pa rin ng bansa na tatawid sa kalupaan ng Pilipinas hanggang sa ito'y makatawid ng kanluran. Typically, mga magbadalas magpapaulan, lalo na sa silangan bahagi ng Bicol Region, northeastern part ng Luzon, at the rest ng Southern Luzon ay parte ng Visayas at Mindanao. Kaya halos ng isang araw ay magdudulot po tayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may mga pagkilat at pagkulog, especially nitong hapon at gabi. So take note at magdala po ng mga pananggalang sa ulan. Hindi lang sa tinding sikat ng araw na mararanasan ng mga taga-extreme Northern Luzon, especially dito sa bahagi ng Ilocos Norte at Tuguegarao o Cagayan Valley areas. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze, at partly cloudy po, umiiral ngayon dito sa amin sa Caloocan. At halos despite na partly cloudy, medyo nagkakaroon ng medyo gloomy ang paligid namin. So medyo nagiging makulimlim din at haze. At makikita sa ating live CCTV snapshots ang aming paligid sa Caloocan. Medyo umaaraw and then maya-maya kumukulimlim. So overcast pa rin ang mararanasan sa amin sa Caloocan. Pero bandang Quezon City ulit, Pataytay, ay asahan uli na makakaranas sila ng mas mauunang mga pagtulog at pagkidlat at mga kalat-kalat na biglaang buhos ng ulan. So magdala ng pananggalang sa ulan anytime, lalo na sa mga bumibiyahe ngayon. Sa lowest temperature nito lang, Naki-Weather Station, kaninang 6:10 a.m., nakapagtala kami ng lowest of 26.7 degrees Celsius. Pero sa highest temperature namin, kahapon, nakapagtala kami ng 36.3 degrees Celsius. So, umabot pa kami ng halos mapakamalinsangang temperatura kahapon sa Caloocan, na umabot pa ng 36.3 degrees Celsius ang init kahapon. Ito ng 3:22 p.m. So, inasahan na umabot na naman sa halos 50 degrees Celsius ang aming init pandama o 49.7 degrees Celsius to be exact since kahapon. So, mainit at sa ngayon, hindi natin uncertain kung aabot uli sa ganyang kataas na temperatura since overcast pa rin tayo. So, uncertain kung aabot sa mahigit sa 35 degrees Celsius ang temperatura sa NCR. Depende na lamang yan sa laro ng overcast nito. Pero expected pa rin talaga ang gloomy at haze maghapon. Sa basic service in past 24 hours, nangunguna pa rin sa napakataas na air temperature pa rin ang Apari. So lumalabas, halos 0.3 ang difference namin. Kuha pangalawa si Apari sa amin sa Caloocan na nasa 36.2 degrees Celsius na pinakamataas na temperatura. Pero kung pagbabasehan lamang dito sa PH Extremes o kay Pag-asa, ay ang Apari ang nangunguna sa may pinaka-maalinsangang temperatura. The lowest temperature sa Baguio City, almost stationary at 18.2 degrees Celsius, the lowest sa bansa. Sa Inola naman, ang Borongan Isles naman, kaya nating nireport kahapon, asahan na uulanin yan. At nakaranas sila ng 66 mm na total rainfall since past 24 hours. Relative humidity natin, halos katamtama na naman at 73%. Bumaba ito ng 2% since last hour. At ang ating atmospheric pressure ay nasa 1,009 hectopascals at mabagal itong bumababa since last hour. So, bukang magkakaroon tayo ng localized thunderstorms na naman. So, take note yan sa ating mga kababayan.
lalo na sa norte ha. Sa high tide and low tide status, kasalukuyang maximum high tide tayo. Nabanggit na natin yan sa loob ng 3 araw. Ay aabot sa 1.4 to 1.5 meters ang lalim o taas ng ating high tide. So, ingat po sa mga kababayan natin na maliligo at sa mga mangingisda naman, magandang pagkakataon ito ngayong araw. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:31 AM at nasa lulubog naman ito mamayang 6:29 PM at ang ating halos 4% na lamang, halos hindi nakita masyado ang waning crescent. Malamang ito na muna huli nating almanac report kay para sa buwan o sa moonrise and moonset. Dahil bukas pa ng madaling araw ito sisikat for 4:32 AM at kinabukasan na po ng hapon ito lulubog at 5:08 PM rather. So kung titingnan natin, palubog pa lamang ang moon na nasa 65 degrees elevation pa lamang. So mga bandang hapon pa yan, mga bandang alas 4, alas 5 pa yan lulubog, mga folks. Sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes, partly cloudy pa rin, so almost stationary lamang na magiging maulap ang ating maghapon, lalo na sa Metro Manila at karatig ng eastern and western part ng ating bansa, lalo na sa Southern Luzon, Tecnochan, ay hanggang bukas po ng Biyernes, magiging maulap din ang maghapon at mga localized thunderstorms pa rin. Chance na pag-ulan ngayon, 97 to 100%. Bukas ng Biyernes ay nasa 87% ang chance daw na uulanin. So mataas po ang chance pa rin. Magdala pa rin ang pananggalang sa ulan. Highest and lowest temperature expected maglalaro between 33 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. Well, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery since almost stationary. Bagamat patuloy pa rin ang umiiral na ating tropical wave. Yan, tropical wave na trough na ito sa may silangang bahagi ng ating bansa na magdudulot po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Clusterize po ng mga moderate and heavy rain showers. So, be ready po sa biglaang downpour ng ulan. Una mo nang nararamdaman ngayon ng mga taga Bicol Region, Catanduanes, Camarines Norte and Sur, Irigan Legazpi, hanggang Sorsogon. So, ingat po sa potential na pagbaha just in case. At maya-maya, mararamdaman sa ilang bahagi ng Quezon Province mula Baler, Aurora, Kasiguran, pataas na yan ng Isabela o sabay silangang bahagi ng Cagayan Valley. So magdala po na pananggalang sa una na naman oras dahil bigla ang downpour ang maasahan ninyong mararamdaman na may mga kasamang ay naasahan na mga moderate to violent thunderstorms anytime nitong hapon o gabi mga folks. Pero mula din sa may kalurang bahagi ng Luzon at kasama ng ilang bahagi ng Apari ay medyo maaraw muna at maaliwalas ang himpapurin. Pero dahan-dahang magiging katamtaman, magiging partly cloudy din maya-maya, mostly cloudy at hanggang sa magkaroon na ito ng cumulonimbus na magdudulot po ng biglaang downpour ng ulan at mga pagkulog at pagkidlat. So, be worry na lamang mga folks. Mula Ilocos Norte, pababa ng La Union, Dagupan, at sa bahagi ng Zambales, tatamtaman muna ang lagay ng inyong panahon dyan. Nakita natin sa satellite imagery using infrared heavy rain potential. Wala pa namang masyadong heavy rain potential nakikitaan tayo, maliban sa silangang bahagi. Northern Luzon na mas makakaranas muna ng mga moderate and heavy rain downpour na mga pag-ulan. Anyway, mula din sa bahagi nga po ng Zambales hanggang dito sa may parte ng Central Luzon, pababa ng Metro Manila, partly to mostly cloudy, so medyo haze po ang paligid natin. Medyo magkakaranas din medyo makulimlim at maya-maya asahan din ang mga isolated rain showers dahil yung tropical wave natin sa silangan na extended hanggang bandang Bicol Region at Visayas ay tumatawid dyan, pakanluran po. So, aabutan tayo ng mga kaulapan na to na makakaabot din, makakaranas din ng mga kalat-kalat na pag-ulan, maging dito sa Metro Manila. So, just in case ay magdala ng pananggalang at hanggang dyan sa bahagi nga po ng Calabarzon area, sakop na ng Quezon Province at Bicol Region, magiging mas maulap na ang himpapawirin. Anytime, bubuhos na lamang ang ating mga pag-ulan, maging sa bahagi po ng Mimaropa, na mas maulap na rin ang nararanasan at maya-maya ay makakaranas din ng kalat-kalat na pag-ulan. Gamit ang ating Himawari 8 sa ngayon ay hindi pa masyado nagiging malakasan ng pag-ulan sa may Mimaropa area, pero partly to mostly cloudy na po ang umiiral. So be ready sa biglaang buhos ng ulan, lalo na sa bahagi nga po ng bandang San Vicente,
Taytay, at dyan sa parte ng Coron, Palawan. Ingat na lamang mga folks, in the rest ng Southern Luzon, mula dyan sa bahagi ng Marinduque, Romblon, kasama ng Burias Island at Masbate, katamtaman din ang lagay ng panahon. Partly to mostly cloudy din, so expected din ang mga kalat-kalat na pag-ulan at may mga ilang bigla ang boost ng heavy rain potential. So anyways, mula dyan sa bahagi nga po ng Southern Luzon nga po, nabanggit na natin kasama ang Romblon, hanggang dito na sa may bahagi ng Visayas, magiging mostly cloudy po at kalat-kalat din po, mga isolated rain showers. May mga ilang moderate to heavy rain showers sa ilang bahagi ng Panay Islands. Diyan sa may bahagi nga po ng bandang Kalibo, diyan, Malay hanggang Rojas City. Ingat po sa biglaang buhos ng ulan at posibleng mga pagbaha. At mula dyan sa bahagi ng Pasay City hanggang Iloilo ha, asahan po ng biglaang downpour ng ulan, paghandaan po ang posibilidad ng pagbaha, maging dyan sa bahagi ng Negros Region. Lalo na sa may bandang Tanhay at Bayawan City hanggang Dumaguete, mga moderate and heavy rain showers din po naranasan ninyo dyan hanggang sa buong central part ng Visayas, lalo na sa katimugang parte ng Cebu, Bohol areas. Malakasan na rin ang ulan ninyo dyan hanggang dyan sa may bandang south part ng Leyte, Malabaybay City, pababa ng Maasin. Ingat po. At mula dyan sa bahagi ng Ormoc, kasama na ang Biliran Island, Tacloban, magiging mostly cloudy na kayo dyan. So expected din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga ilang moderate and heavy rain showers. At mula dito sa may bandang Borongan, Eastern Samar, Dolores, pababa ng Gen Eastern Samar, makakaranas din kayo ng mga kalat-kalat na mga ilang moderate and some heavy rain showers. So ingat po sa mga kababayan natin na may kasamang pagkulog at pagkidlat. So ingat po mga folks. Bagamat mostly cloudy ang naranasan ng mga taga-norte ng Samar Region, dyan sa Allen, Katarman at Palapag, hanggang oras, asahan pa rin ang mga biglaang kalat-kalat na mga pag-ulan ngayong maghapon o lalo na sa gabi. So take note sa mga folks. At mula sa buong northern part ng Mindanao, magiging mostly cloudy at mga kalat-kalat din na clusterized na heavy rain potential ang umiiral ngayon, especially ng mga taga Surigao del Norte, buong Dinagat Island at Siargao City, pababa na ng bandang Tandag, Butuan, hanggang dyan sa may bandang Barobo, San Francisco, Hinatuan, and the rest ng Caraga area sa Eastern Mindanao. Asahan ang ilang moderate heavy rain showers. At sa northern part ng Mindanao mula Cagayan de Oro, Ginoog hanggang dito sa may bandang papasok na ng Zamboanga Peninsula sa Osamis City ay partly to mostly cloudy din at asahan ang ilang kalat-kalat na mga pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog. So ingat po sa biglaang buhos ng downpour o moderate to heavy rain showers na biglaang buhos ito mga folks ha, and the rest ng Zamboanga del Norte. Mas maulap din kayo dyan, so nakakaranas din kayo dyan ng mga kalat-kalat na pag-ulan and the rest ng Zamboanga hanggang isla ng Basilan at Hulu-Sulu. The rest ng Maguindanao, magiging maulap din po kayo, so isolated din at very gloomy ang inyong himpapurin dyan hanggang sa buong Sorsogon area. So expected din ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog, lalo na embedded ng Intertropical Convergence Zone lines ang area niyan hanggang extension ng southern part ng Mindanao. Asahan ang mga kalat-kalat na mga moderate and heavy rain showers sa buong bahagi ng Davao Region, lalo na sa may Sorsogon ng Sarangani, General Santos hanggang Bigos. Ingat po dahil asahan ang malakasang pag-ulan dyan. At sa bahagi ng Surigao del Sur, Davao del Sur rather, ay asahan ang mga kalat-kalat din na pag-ulan extended na yan ng Surigao, Davao del Norte. At the rest ng Compostela Valley, pababa na yan ng Governor Generoso, asahan ang kalat-kalat din ng mga pag-ulan na may moderate and heavy rain showers and localized thunderstorms. So almost buong bahagi ng Mindanao, mas maulap po ang papunin ninyo dyan. Dahil sa salubungan din ng TRAF at ng ITCZ dyan, asahan ang patuloy na maulap at mga kalat-kalat na moderate and heavy rain showers. Samantala, ay kamustahin naman natin ang tropical cyclone assessment monitoring natin na natiling negative pa rin tayo ng mga possible na pamumuo. Pero patuloy na ang tropical wave development dito, lalo na inside into tropical convergence line. So, lagi lamang natin itong babantayin yung area na yan. Anytime, may mga invest na tayong mabubuo dyan sa mga susunod na mga araw ha, mga folks. Sa ngayon, wala pa po hanggang this coming weekend. So, manatili pa rin tayong normal, pero mas madalas
dulot ng mga pag-ulan, bunsod ng tropical wave at intertropical convergence zones. So dahil dyan ay mataas ang anomaly of low pressure sa may silangang bahagi nga po ng ating bansa. Dahil dyan sa pag-develop ng tropical wave, nagkaroon ng medyo anomaly, pero napakalitang chance na maging isang invest sa ngayon. Despite nyan, ay mga pag-ulan lamang ang ating nakikita at walang significant na tropical wave na nabubuo. At mula sa GFS ay sa computer models, dahil sa presensya pa rin ng high pressure area sa may southern part ng Japan na tumatambay dito, ay nanatiling kontrolado niya, ay makikita natin ay wala naman masyadong tropical wave sa ngayon tayo nakikita hanggang sa extension ng July 8, 2024 extension. Maging kay ECMWF, so far wala rin, negative pa rin tayo, pero makikita natin yung epekto ng tropical wave lamang dito, yan, dito sa may silangang bahagi ng bansa at yung patuloy na intertropical convergence zone na magpapaulan lalo na sa bahagi nga po ng Visayas at Mindanao. Siyempre, damay na rin ang bahagi sa Luzon dahil sa tropical wave. At kay NABGEM ay ganun din, so halos wala pa rin nakikitaan na anumang significant circulation o yung active na mga tropical waves. At dahil din sa patuloy na pagpresensya ng high pressure area sa may south of Japan, na natiling kalmado na may significant tayong invest formation sa ngayon. So sa ngayon wala tayong masyadong magiging komento pa rin dahil patuloy pa rin ang normality ng ating tropical cyclone assessment monitoring. Maalon ba? Well, wala po. Normal po ang ating karagatan. Walang nakataas na gale warning. Kahit tingnan ninyo sa website ni Pag-asa. Ayan, hanggang sa susunod na 24 oras. So wala rin tayong komento dyan. Patuloy lamang po lumayag ang ating mga malilit na sasakyang pandagat. Ingat na lamang sa daloy ng easterly wind flow dahil medyo malakas-lakas yan despite na wala tayong gale warning. Sa ulat lindol naman, so far, since 12 a.m., wala naman tayo na itala rito. Base sa data feed ni PBOX, wala namang magnitude 4.0 pataas tayong namataan dito. Pero marami-rami na kaagad ang paglindol. Sa akin, hindi pa rin natin ma-filter out dahil until now, hindi pa rin na iaayos na ma-filter ang buwan ng June at July 2024. So, kapag kabili lang natin to, nasasama na bilangin ang month of June. So, magiging hindi accurate po. Antayin natin kapag na-update yan, ay ipopost din natin yan sa Facebook page para ma-refresh ang ating mga kababayan para sa gustong malaman ang total earthquakes natin ngayong araw at nitong mga nakarang araw. Wala nang pumasok ang month of July 2024. Ang malinaw lamang isa ngayon, hanggang sa kasalukuyang nagre-report ngayon ako ngayong tanghali, ay wala tayong namataan na magnitude 4.0 pataas na nai-record sa ngayon. At narito naman natin 3D 20 weather forecast para sa ika-4 na araw ng July 2024.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin and Analysis para sa araw ng Huwebes, July 4, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa ibang mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga since almost stationary lamang at nadagdagan lang tayo ng isang weather systems gaya lamang ng tropical wave na mararanasan muna na tagat silangang bahagi ng bansa na uulanin. So watch out po. At visit lamang din sa ating website para sa gusto malaman ang real-time at dynamic data mula sa aking weather station sa Caloocan. At lalo na sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.